Hi guys, this is Juan Dilasag and today's video ay may nagtanong sa akin kung kumusta na raw si Predator Alientek 250 Pro after 1 year mula nung nasa akin. So, nireview ko to, tinesting ko siya. So, kinukumusta kung kumusta daw yung performance niya, kung the same pa rin after 1 year. So mag-backtracks tayo para kahit paano may idea yung mga hindi nakapanood ng video about sa review ko dito. So itong welding na to guys, kahit maliit siya, double purpose po yung kanyang trabaho. So pwede siyang pang lifting, pwede siyang pang stick welding, diba? So subukan natin. So dito guys ay meron siyang maliit na display dito, tapos meron siyang knob kung saan natin i-adjust yung kanyang ampere. Then, eto na rin po yung kanyang switch or button para kung ilipat natin yung work mode from lifting or MMA. Ayan. So, pwede siya maging button at potentiometer. So, subukan natin i-on. O, yan guys yung kanyang display. So, dito ay meron siyang VRD or Voltage Reduction Device. Para kung hindi natin ginagamit, walang lumalabas na kuryente sa kanyang output. Saka lang magkakaroon ng output kapag dinikit natin sa metal or mag-welding tayo. Ayan. So dito, meron siyang hot start. Lipat natin ganon. Ayan. Hot start, arc force, pang stick welding or MMA, tapos lifting. So yun. Yun, kung lipat natin sa lifting. Okay, then dito meron siyang, eto lang naman, napakasimple. Sabagay, 1 year pa naman. At kung minsan hindi tumitigil dito to, may humihiram, may gumagamit. So yan, hindi masyadong ano. Pero tingnan natin para makita nyo yung kanyang performance. So ganyan. Okay, tapos kung ilipat natin yung arc force, pindutin lang natin ganon, then lipat natin naka 100%. Tapos yung hot start. Okay, so sa likod ay yung kanyang blower, then yung kanyang switch. Tapos yung cord. Okay. So hanggang ngayon guys ay ginagamit ko pa rin yung Predator na ito guys, yung grinder. Ayan. So electrode negative tayo. Ang hahawak ng electrode ay negative. Okay. At siya nga pala guys, para sa mga hindi nakapanood ng review ko about dito kay Predator Flux plus 6-in-1, may malaking update po. Kasi nga, dati hindi natatanggal yung kanyang MIG torch, ngayon natatanggal na. So, convertible po siya. So, ito po ay pwedeng pang weld ng 0.6, 0.8 na pang stainless, 0.8 na flux cord, 1.0 na flux cord, pwedeng MMA, pwedeng lifting. So, yan po. Para sa mga interested, nakalagay po sa description box yung unang review ko about dito at testing. At yung link ng welding machine na to. So, napakarami po siyang add-on. Ayan, marami siyang contact tape, marami siyang ruler. So, ang bibilhin mo na lang ay yung kanyang flux cord at lifting torques. So, 60-30 na mas malaki yung gamitin natin. Okay. Wow. So atras abante lang siya guys.
Straight lang to guys. Ayun oh. Hindi na maintain yung distance. Pero okay yung kanya penetration. After 1 year. Okay pa rin siya. So subukan natin sa zigzag. Okay, palitan na natin to para masulit natin yung travel niya. Yeah. Medyo talagang problema ko talaga yung straight. Hindi ko ma-maintain yung straight niya talaga. Hindi ko nakikita sa side. Ayun oh. Ang ganda ng lapat niya oh. Yung penetration niya ang ganda. So ang ating polarity ay negative electrode. So dito sa tabi niya. Triangle naman ngayon. Malapad sa una. Ito na, maintain yung size. Ito mahirap sa stick welding kasi pag oras na paubos na siya, mainit na dito sa tabi ng kamay. Ako pa naman hindi mahilig gumamit ng guantes. Ayan, mainit na. Halos pinapatong ko na lang yung ano, Brad. Paling na naman. Pero maganda yung pagkaano niya. Etong pangalawa ay circle na gano'n. Eto naman ay triangle. So, ginagamit yata yung triangle sa vertical eh. Vertical ba? Oh, vertical yata ginagamit yan. Kasi corner siya eh. Yun ang pagkaalam ko. Isa pa, dito sa tabi niya. Gumagalaw yung katawan ko eh. Imbis na mag-maintain sana nitong kamay ko. Sa bagay kasi sa ganitong welding kasi kuminsan di naman dire-diretso. Dalang naman yung mga diretso ang ganito.
Okay, check natin. Masyadong malapad po ngayon. Pwede siya malapad ngayon. Pero talagang dapang-dapa yung kanyang weld guys. Oh. Okay, maayos. Pero maganda kasi pag ganyan na halos pangatlo, pang-apat mo ng weld, lapat na yan kasi mainit na yung base metal. So yun din ang kagandahan pag electrode negative at positive yung base metal. Mas mainit yung base metal kaysa sa rod. Okay, ayos siya. After 1 year of in service na welding machine. Ito yung isang pinagpraktisan ko noon, talagang pumaling. Okay. So papatungan na natin ngayon. Guys, ayun, ang ganda oh. Ang ganda oh. Ang ganda. Oh, lupit. Ang ganda ng ano niya oh. Wow. Super. So sa lifting mode naman tayo. Itong lifting torques guys ay sold separate. So kung gusto niyo bumili ng ganitong pang lifting, ay ilalagay ko na lang po sa description box yung link, tapos sa top comment section, including yung mga welding na pinakita ko kanina. Okay? So simple lang siya guys na install. Eto, kaya nga po electrode negative tayo para pag mag-lifting tayo, yung electrode negative na yon na ipit ng welding machine from MMA or stick welding, yun na lang itatanggalin natin. Yung ground, hindi na. So ito yung papalit natin. Pumiyok pa ako. Yung lifting torques natin, dito natin siya ilalagay. Electrode negative pa rin siya para hindi malusaw yung ating tungsten. Kasi kung positive yan, nalulusaw siya. Mainit masyado. Tapos, yung hose ay lagay natin dito sa argon gas. Kasi ang lifting or TIG welding machine ay kailangan niya ng argon. Then ngayon ay lipat natin sa lifting from MMA. Ayun. So pumunta sa lifting.
So dito ay straight lang siya, pero mabagal yung speed. So malakas pa rin yung 30 ampere. Then dito ay zigzag. So para siyang gumaganyan guys. Kaya lubog siya kasi nga babad sa isang area. Ayan. So subukan natin linisan. Yun no. Dito talaga anak, mabagal yung speed ko dito. Dito mabilis na zigzag. Kasi pag di mo bilisan, nalulusaw siya, malakas. So magandang lifting sa mga straight na mga, kumbaga flat, straight. So maganda siya sa ganon. Pero pag sa mga tubong malilit na ganito, tapos umiikot na ganon, medyo mahirapan ka. Pwede kung yung umiikot yung tubo. Pero pag stable, mahirapan ka. Okay, malakas siya guys, maganda. Ito yung pinag-practicean ko kanina oh. Tapos inulit ko dito. Ayan, hanggang sa medyo naayos. Okay. So, hindi natin pwedeng tapusin tong video na to hanggat hindi natin binubuksan ulit si Predator Alien Tech. Burado na yung kanyang number, 250 Pro. Ayan. So, ito na siya guys. So, yan guys yung loob ni Predator 250 Pro. Ito guys ay nireview ko noon. Dinire-diretso ko na pinang welding. So titingnan ko noon or tinest ko siya kung mag-shutdown. So hindi naman guys. So yan guys, si Predator 250 Pro after 1 year. Simula nung nireview ko siya at tinesting, tapos ginamit-gamit ko na rin dito sa bahay at hiniram-hiram ng mga kaibigan. Okay, kaya kung minsan yung iba dito hiniram na alam niyo na. Okay, so siguro someday pwede na rin tayo maging kagawad. Lumaban na bilang kapitan or kagawad. Yan. So ganun lang, ganyan lang talaga. Maraming salamat guys sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo. So sa susunod na video natin, gagawa tayo ng ng railing ng solar. Yung lagayan kasi nga mali yung facing ng solar dito, nakatalikod siya sa east, tapos prone siya ng shading. So gagawa tayo ng bracket niya or parang tray at doon natin siya i-align para kahit paano makuha natin yung pinaka peak. Basta susunod na video. Okay, maraming salamat. See you next time.